ako po ay talagang natutuwa na makarating dito sa inyong parokya. First time ko po na makarating dito. Bagamat ako ay pamilyar sa pagbabiyahe sa bandang lugar na ito dahil dati akong nadestino nung seminarista pa ako sa Pililya, no? At tuwing dumadaan ako dito, naririnig ko yung mga bababa sa jeep sa estasyon. So nung araw na wala pang parokya dito, parang curious lang ako, anong meron doon sa estasyon, no? At ngayon ay nandito pala yung parokya at ang isa sa sabihin nating unique na karakteristik ng inyong parokya ay yung debosyon kay Santa Maria Peregrina, no? Na sa loob ng matagal na panahon, hindi siya masyadong nakilala. Sa ibang lugar, akala nga siya ay isang santa at hindi ang mahal na birhen. Pero ngayon po, yan po yung tutuklasin natin. Ano? At natutuwa ako na nakita kami ni Father Celso nung koronasyon ng birhen ng Sapaw noong October 7. No? Dahil yung unang communication ko sa kanya ay sa messenger lang. Nung sinusulat ko yung libro ay naghahanap sana ako ng malinaw na picture nung imahe ng Maria Peregrina na nandito sa simbahan, kaya lang hindi ako nakakuha, no? Ang nakuha ko lamang ay yung kofradiya ng hermanos at hermanas na ipinuprosesyon dito, no? So, katulad po nung nabanggit na ni Father Celso, sa kasagsagan ng pandemya, lumabas po yung aklat ko at actually na-delay yung publication dahil biglang pumasok ang pandemic, no? Dapat 2020, pero 2021 na po na-publish, no? January lumabas, no? Pero ito po yung pagmumulan nung aking ibabahagi sa inyo at dahil ito'y isang aklat, hindi ko maibabahagi lahat. Pero ako po'y nakapagdala ng ilang kopya kung sakaling gusto nyong bumili ng aklat, nariyan po sa likuran, ano? So ito po yung pinakaaklat natin tungkol sa Immaculada Peregrina or Birhen ng Peregrina. At mamaya, malilinawan natin bakit siya tinawag na Peregrina. Ano ba talaga ang kanyang pamagat? Ibabahagi ko lang po na ito yung isa sa mga marami ko nang naisulat na aklat dahil ang unang aklat ko po ay na-publish noong 2006, Prosesyon, Paghahanda at Pagdiriwang. Ito po yung binanggit kanina ni Father Celso na sa pagbibigay ko ng talk sa mga parish, isa sa mga talk na binibigay ko kadalasan, lalo na nung bago magpandemya, yung tungkol sa prosesyon ng mahal na araw. Dahil siguro alam natin, lalo na dito sa Morong, na ang prosesyon ng mahal na araw ay isa sa pinakabuhay na tradisyon ng ating mahal na araw. Tama po ba? Buhay na kadalasan, ito rin yung pinagmumulan ng away ng kura paroko at ng mga may-ari ng imahen. Tama rin po? Siguro wala kayong karanasang ganun dito, no? Pero sa ibang lugar, talagang pinag-aawayan minsan yung prosesyon dahil baguhin mo lang ang ruta, nagagalit na yung ibang may-ari ng imahen, no? Parang ang ruta ang pinakamahalagang bahagi ng tradisyon. Pero yun yung nais kong ipaliwanag dito na ano ba yung pinakamahalagang bahagi ng prosesyon ng mahal na araw. At sa kagandahang loob ng Diyos, ito'y nanalo kagad ng isang award noong 2007 sa Jaime Cardinals in Catholic Book Award, Best Book in Theology and Liturgy. Dahil hindi lahat ng lugar sa ating bansa ay nakakaunawa ng mabilis sa wikang Tagalog, no? Kaya nag-request na kung pwede magkaroon ng English version. So nagkaroon po siya ng English version, Holy Week and Easter Processions. Sinulat ko din po noong 2015 yung Salve Regina. Ito po yung tungkol sa kasaysayan at kalakaran ng pagpuputong ng korona sa mahal na birhen. 2015, no? At pagkatapos po noong 2015, napakadami ng kinoronahan pang imahe, no? At katunayan nga sa taong ito, napakarami ang kinoronahan, 5 yung tinatawag na pontifical coronation, ibig sabihin kinoronahan ng imahen sa ngalan at kapangyarihan ng Santo Papa, kasama ang Birhen de Sapaw sa ating diocese, at merong 8 na binigyan ng episcopal coronation.
At ang isa po doon, ang huling ko koronahan sa taong ito sa Pila-Pila, Our Lady of the Angels, Nuestra Señora de los Angeles, sa Pila-Pila sa Binangonan, Rizal. Isa ring bagong parokya pero matanda ng kapilya. Noong 2016, isinulat ko din po yung aklat para sa patrona ng ating diocese dahil sa 2026, gugunitain na natin ang ika-4 na daang taon ng pagdating ng imahe ng Birhen ng Antipolo sa Pilipinas. So 2016, iniisip ko 10 years before the 400th anniversary, sabi ko magandang magkaroon na ng updated na history ng Birhen ng Antipolo dahil alam natin na napakalawak ng pamimintuho sa mahal na Birhen ng Antipolo at ito ngayon ay binigyang pagkilala ng Batikano sa paggagawad ng pagiging international shrine ng simbahan ng Antipolo. So hindi lang po siya national shrine. No? Siya ang kauna-unahang national shrine noong 1954. Ibig sabihin, ang mga deboto ay nanggagaling sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Pero ngayon, kinilala na ito ay isa ng international shrine. Ibig sabihin, ang mga pilgrims ay galing sa labas ng Pilipinas, no? Maging yan ay balikbayan o mga dayuhan. At ito din ay nagwagi ng Jaime Cardinals and Catholic Book Award noong 2017. So 2018, dahil out of print na po yung aking aklat na prosesyon, nagkaroon kami ng updated edition at sabi ko nga kanina, 2021 ay lumabas naman yung aking Immaculada Peregrina. Last year, bago matapos ang taon, lumabas din po yung dalawa ko pa pong aklat, yung Place Me With Your Son, tungkol naman sa mga imahe ng mahal na Birhen na dinala ng mga Heswita sa Pilipinas. At 17 imahin po ang tinalakay ko sa aklat na ito. At yung Coronadas, ito naman ay tinipon ko yung lahat ng imahe ng mahal na Birhen na ginawaran ng koronasyon sa ngalan at kapangyarihan ng Santo Papa Francisco. No? So, natutuwa ako at nagulat din pagkatapos lumabas ng libro nung December, ang dami na kagad kinoronahan pa sa ngalan ng Santo Papa. So sabi ko, ang daming idadagdag na kaagad, kaya hindi ko alam kung kailan magkakaroon ng updated edition. Isa din po sa aking apostolado ay tulungan ng mga parokya na isaayos ang kanilang mga nobena, ang mga pagdedebosyon sa kanilang mga santo at santa, mga patrona. At karamihan po ng naisaayos kong nobena ay dito sa ating diocese, siyempre. Ngunit meron din po sa ibang lugar tulad sa Laguna, sa Diocese ng Caloocan at maging sa Archdiocese of Manila, sa Pasig. No? So, sa bilang ko po, umabot na ng 20 nobenaryo ang aking naihanda, no? Ang pinakahuli, yung nandun sa inyong bandang kaliwa, kanan, sa dulo, sa baba, yung Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje ng Binyan, Laguna. Dahil doon po sa Binyan, kung saan nag-aral si Rizal nung bata, meron pong isang kapilya na ang pamagat ay Birhen de la Paz. At doon po nagpupunta si Jose Rizal nung bata para magdasal. Sinulat niya yun sa kanyang diary. At naging parokya po yung kapilyang iyon na ang patrona ay ang Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje. So doon makikita natin anong araw pa man, malaganap na talaga ang debosyon sa Birhen ng Antipolo. At noong September 8, kinoronahan po ng episkopal yung imahen. Ano? At ito'y binigyang pagkilala ng obispo ng Diocese ng San Pablo. So ngayon po simulan natin ang pagtuklas, no? Sa Birheng Peregrina. Ang imahen po ng Birheng Peregrina ay matatagpuan ninyo doon sa tinatawag na kambal na simbahan ng Sampaloc. Kung kayo po ay nag-aral sa Maynila, no? At halimbawa UST, UE, FEU, alam niyo yung lugar ng Legarda, no? Bustillos, etc. No? May magkatabing simbahan. Yung nandito po sa inyong kaliwa ay ang simbahan ng mahal na Birhen ng Loreto. At yun po yung parokya. No? Ang kapilya o simbahan sa kanan
ay ang simbahan ni San Antonio de Padua, na isang kilalang simbahan at dinarayo tuwing Martes. Kasi nung araw po, bawat araw ng linggo may mga debosyon, no? Alam natin, Martes San Antonio, Miyerkules Ina ng Laging Saklolo, Biyernes sa Quiapo, Huwebes St. Jude, yung Lunes hindi ko alam kung sinong santo ang pinagdedebosyonan, no? Pero so far yun yung mga kilalang pamimintuho na noong araw pa man ay ginagawa na, no? So ito po ay nasa ilalim ng mga Fransiskano. So ito po yung imahe ng mahal na Birheng Peregrina. So sabihin natin ito yung kauna-unahang imahe ng Peregrina sa Pilipinas, no? At ngayon tingnan natin saan ba nanggaling, no? Pero siguro ang unang tanong, paano ko sinimulan, bakit ko isinulat yung libro tungkol sa kanya? Noong April 2019, umattend po ako doon sa installation at yung canonical erection ng isang parokya sa Diocese of Caloocan, yung Santo Niño de la Pasión, no, sa Daang Hari, no. Kung kayo po'y pamilyar sa Nabotas, ito po'y lampas doon sa simbahan ng San Jose, no. Ito po yung matandang simbahan. So bagong parokya, nakumbida po akong umattend, at pagkatapos ng misa may lumapit sa akin isang grupo ng mga kabataan, no. At sabi ay, pwede po ba kaming magpa-picture? Dahil nabasa na nila yung aking aklat na prosesyon, no? At yung iba ko pang aklat. At pagkatapos noon, medyo nagkwentuhan kami. Yung nandito po sa Bukana, yan po si Cedric. Sabi po niya sa akin, kasi nang malaman kong sila'y taga St. Anthony Shrine, so sabi ko, dahil alam ko naman yung Birhen Peregrina, kinumusta ko, kamusta yung devotion sa Birhen ng Peregrina, dahil alam ko naman na iyon ay imahe ng mahal na Birhen. So sabi ni Cedric, yun nga ho, sana ho may nobena na pwedeng gamitin. So pinakita niya sa akin yung larawan, dahil matagal ko nang hindi nakikita yung imahen. So nung pagtingin ko dun sa larawan, ito po yung pinakita niyang larawan sa kanyang cellphone, ako'y nabighani, no? Dahil napakasimpleng tingnan, pero napakaganda. Sabi nga natin sa English, simple but elegant, no? May ganong dating, no? Kaya nangako ako kay Cedric, sabi ko, doon sa grupo nila, dahil sila yung mga altar servers din dati sa St. Anthony Shrine. Sabi ko, sige, magre-research ako, tingnan ko kung ano ang mahahanap ko. So actually, ang plano ko lang ay gawan siya ng nobena, no? Pero so nagsimula na akong maghanap, no? At so ngayon makita natin paano nabuo yung kasaysayan, paano na natuklasan yung kasaysayan ng mahal na Birhen. Kung tutuusin, meron na pong na-publish tungkol sa mahal na Birhen doon sa La Virgen Maria Venerada. Ito po yung kauna-unahang aklat na nakitaan ko ng Birhen ng Peregrina, kung saan nakita ko din ang Birhen de Sapao. Marami po ang nagtataka bakit sinasabi ng mga taga-Cardona na matagal na ang Birhen de Sapao. So, akala nila ito ay inimbento lang, no? Pero sabi ko, at ito yung, kasi tinulungan ko sila dun sa petisyon ng koronasyon. Ang sinabi ko dun sa committee, sabi ko, dapat ma-connect ninyo yung patrona ngayon na Santo Rosario sa Birhen de Sapao dahil ito yung pinakamatandang account, no? 1741 meron ng account yung isang Fransiskano na may larawan ng mahal na Birhen na may kalong na batang Jesus. Ito isang painting na dating nasa simbahan ng Morong at napunta sa kapilya ni San Francisco sa Sapao. Ito po yung dating pangalan ng Cardona. Ngayon, kung ano man yung explanation, hindi ko na po tinuklas, pero ito yung kilala noon. At sinasabi na, nung nasa simbahan ng Morong ang larawan, ito isang painting, tuwing Sabado, nakikita nila may amor seko dun sa damit ng Birhen. Imagine niyo painting, no?
mas karaniwan yung imahen na may damit na makitaan mo ng putik sa laylayan o kaya amor seko. Ibig sabihin, naglakad yung imahen. Pero ito, painting. First time ako nakabasa ng account ay yung painting may amor seko. So ibig sabihin, parang kung imagine ninyo, yung larawan ng Birhen, lumabas siya sa painting. Naalala ko tuloy yung nanay ni Stacy, no? Yung asawa ni Barack, no? Di ba? Buhay na painting yung nanay niya, no? So, parang gano'n, no? At noon pa man, sinasabi nila na yung mahal na Birhen, marami ang nagnonobena sa sapaw. At naliligo dun sa batis na hindi kalayuan dun sa bisita. Kaya sabi ko sa mga taga-Cardona, kailangang i-trace back nyo dyan dahil yan yung katibayan na matagal na ang devotion sa Birhen de Sapaw. At natutuwa naman kami na pinick up ito ng Vatican, kaya lumabas doon sa decree, dahil napaka-common po ng Our Lady of the Rosary na title, nilagay nila doon also known as Birhen de Sapaw. Ngayon, nakita ko nga din doon si Peregrina. Pero napakaigsi, kung makikita nyo, napakaigsi nung nakasulat. At yung sinulat ni Father Joaquin na Francisco Sanchez ay kinuha niya sa isa pang libro. Ngayon, ano ba itong La Virgen Maria Venerada? Ito po ay koleksyon ng mahigit sa 50 salaysay ng kasaysayan ng mga imahe ng mahal na Birhen sa Pilipinas. Kaya La Virgen Maria Venerada en sus imágenes en las Islas Filipinas. Yun po yung complete title. Hindi ko na lang sinama dahil napakahaba. So, ang makasama doon ang Birhen ng Sapaw at Birhen ng Peregrina, ibig sabihin ito'y kinikilalang tanyag kahit papano, kaya lang kapos sa mga impormasyon. So, tiningnan ko yung source ni Father Sanchez at ito yung aklat ni Father Felix de Huerta. Yung estado, geografiko, etc. Mahaba na naman yung pamagat. Pero ito'y kalagayan ng mga iba't ibang bayan na itinatag ng mga Fransiskano sa Pilipinas at mga simbahan. So dito po, binanggit niya ang Venerable Orden Tercera de Sampaloc. So ito po yung tinatawag na VOT, Franciscan Third Order, na may kapilya sa Sampaloc at ang patrona ng kapilya ay ang Nuestra Señora La Peregrina. Yun lang ang sinabi niya. At sinabi niya dito, ipinagpipista ang Birhen tuwing 3 linggo ng Disyembre at marami ang dumadalo sa kanyang kapistahan. Pero wala na pong ibang salaysay. So ako'y naghanap, mabuti na lang at meron ng Facebook, bukod sa Google, may nakita akong isang paskil sa Facebook. Ito po yung nakapaskil sa wikang Kastila, no? So, tinutukoy dito na merong isang manuscript na ang pamagat ay Relasyon del Viaje. Teka po, hindi ko mabasa. De la imagen de Nuestra Señora la Peregrina desde Madrid a Filipinas. So, ibig sabihin, salaysay ng biyahe, ng paglalakbay, ng imahe ng Nuestra Señora de la Peregrina mula Madrid hanggang Pilipinas. So, ibig sabihin, yung nasa Sampaloc na imahen ay galing pa sa Madrid. So, isilaysay dito, yung laman nung manuscript. At nung maalala ko nung makita ko yung mga salitang AFIO, sabi ko, ito'y na-encounter ko na sa aking pagre-research. Kaya pumunta ako dun sa archives ng Franciscan sa San Francisco del Monte, no? At sinabi din dito na merong nobena dun sa bandang huli ng manuscript at meron din isa pang aklat na tungkol sa pagbabiyahe ng imahe ng Birheng Peregrina. Ito po yung manuscript na tinutukoy, no? So makikita nyo, hindi madaling basahin dahil ito'y sulat kamay at sa wikang Kastila. So patuloy akong naghanap at nung tinanong ko si Cedric, dahil siya yung may alam din sa mga sources ng Peregrina, sabi ko,
kilala mo ba kung sino nag-post nung, yun, yung nakita ko. So sabi niya, si Father Cielo. Si Father Cielo Almazan ay ang provincial ng mga Franciscano nung panahong yon. At ito siya, nagkita kami doon sa San Francisco del Monte. At bagamat nung panahong yon ay nasa Amerika pa siya, so hindi kami nagkita kaagad. At sabi niya, matagal pa siya bago bumalik ng Pilipinas. Pero sabi niya, meron siyang kopya ng manuscript, no? Pero dahil patuloy akong naganap, nakita ko yung isang relasyon, no? Ang pamagat nito ay Relasyon del Viaje de la Misión de Franciscos Descalzos que pasa Filipinas, etc. So ibig sabihin, ito yung paglalakbay ng misyon ng Franciscano papuntang Pilipinas. Sa akin pong pagre-research sa Biblioteca Digital Hispanica, no, ito yung National Library ng Spain, na-encounter ko na actually ito. Tuwing ako'y magre-research, hahanapin ko yung Franciscans in the Philippines. Lumalabas po ito. Pero hindi ko siya pinapansin dahil hindi naman siya yung hinahanap ko. Pero nung lumabas siya doon sa aking pag-search, so ito yung kagandahan, ano? Ang daming mga archival na libro na pwede mong i-download ng walang bayad. Dito, lalo na dito sa National Library of Spain, napakadaming mga galing sa Pilipinas na aklat. At nung download ko na siya, doon ko nakita na ang kwento ay tungkol doon sa imahe ng Birheng Peregrina mula Cadiz hanggang Puerto Rico. So, putol yung kwento. Pero alam niyo po, ito yung pinakamakulay na bahagi ng kasaysayan ng Birhen ng Peregrina. Mamaya po malalaman natin. Ano? So, akala kasi natin siguro nung panahon ng Kastila, at ito'y na-realize ko din ngayon, ano, na ganun pala kalayo. Yung, kung ikaw'y manggagaling ng Spain papuntang Pilipinas, 2 beses kang sasakay ng barko o galyon. Ang una ay mula Espanya, Cadiz, papuntang Veracruz sa Mexico. At mula sa Veracruz, magta-travel ka by land, pupunta ka sa Acapulco at doon ka sasakay ng galyon papuntang Pilipinas. So yung mga stopover nung araw, hindi ilang araw lamang o hindi isang araw lang o ilang oras. Maaring ilang araw, no? So ito po yung unang salaysay, no? Pero sabi ko, bitin. Pero immediately, tin-translate ko siya. Salamat kay Google Translate, mas mabilis. At dahil sa aking Spanish subject sa seminaryo, medyo naintindihan ko. Kasi alam niyo naman, pag nag-Google Translate kayo, barok-barok yung translation. Kailangang ayusin mo kasi hindi nila nababasa kagad yung konteksto naman dahil automatic translation lang naman. So hinanap ko pa rin yung manuscript. Unfortunately, wala kaming makita sa Franciscan Archives. Ngayon, hinanap ko sa internet yung AFIO. Ang ibig sabihin ng AFIO, Archivo Franciscano Ibero Oriental. Ang AFIO ay koleksyon ng mga manuscript na galing sa Pilipinas. Nung sinaliksi ko, ano ba yung AFIO? Dahil noong yung Spanish-American War dito sa atin, nung sinakop na ng Amerikano ang Pilipinas, inilikas ng mga Franciscano yung archives nila sa Macau. Kasi nga natatakot sila dahil sa giyera, sa gulo, baka masira. No? So inalis nila sa Pilipinas. At ang balak nila, kapag umayos na ang kondisyon sa Pilipinas, ibabalik. Hindi umayos dahil nag-World War II. Kaya napunta sa Espanya. Nasa Madrid. So nung hinahanap ko, nasa Madrid, in-email ko yung archivist. Salamat kay Google Translate, pwede ako mag-communicate ng Spanish, kaya lang walang sagot. So natuklasan ko na ang archivist ay si Father Pedro Gil Muñoz, na na-assign din dito sa Pilipinas. Kasama niya si Father Cayetano
Actually, si Father Cayetano yung dating archivist, siya yung na-email ko. Sabi niya si Father Gil Muñoz, in-email ko si Father Gil Muñoz, walang sagot. So medyo naiinip ako, no, dahil walang sagot. So naisip ko, meron nga pala akong kakilala na dating nagtrabaho o nakatira sa Madrid. Ito po ay si ngayon po ay Representative Geraldine Roman ng Orani, Bataan, no? Kung siya'y kilala nyo, no? Si Jerry Roman. So, minessage ko siya, sabi ko, baka may kilala ka sa Madrid na pwede akong i-refer kay Father Gil Muñoz. Si Father Gil Muñoz po dito sa picture, meron ng kopya ng libro ng Immaculada Peregrina. Kahit Tagalog, pinadalhan ko siya, no? At yan, ng picture. So, nung minessage ko si Representative Geraldine Roman, sabi niya, nasa Valladolid siya nung panahong yon. That was July 2019. Sabi niya, ilang araw pupunta siya sa Madrid. Hahanapin niya si Father Gil Muñoz. So sabi ko, parang napakaganda ng pagkakataon na nandun sa Espanya si Jerry Roman, no? At ilang araw nga, nakausap niya mismo, no? So sabi niya, iba na pala yung address ng Afio. Wala na siya dun sa dating address, lumipat na siya dun sa simbahan, yung San Francisco El Grande sa Madrid. At nakuha niya yung email, na tamang email ni Father Gil Muñoz. Pero ang sabi ni Father Gil Muñoz, kasi yun ay July, alam niyo naman yung mga panahong yon, summer vacation sa Europa. At sa kanila, ang summer vacation, bakasyon talaga, sarado ang maraming opisina. So ang sabi sa akin doon, baka mga September pa siya makasagot. Sabi ko, ang tagal no, July, tapos August, September. Pero kahit papano, in-email ko si Father Gil Muñoz. Ganon din ang sagot niya sa akin, summer vacation, baka hindi siya makapagpadala kagad. Pero 2 araw matapos ko siyang i-email, in-email niya sa akin yung buong manuscript. Ayan po yung itsura ng manuscript. Binubuo ito ng 97 na pahina o folio, yun po yung tawag sa mga manuscript, no? Meron 20 kabanata. Hindi naman mahahaba yung kabanata, pero siguro nung panahon yun, mahaba na yun, no? So sinimulan ko kagad yung pagkopya kasi kailangan kong i-transcribe dahil sulat kamay nga, no? So, at pagka na-transcribe ko na, tsaka ko ita-translate gamit ang Google Translate. Pero dahil ang nasimulan ko po ay Tagalog, kaya 2 beses ako nagta-translate. Ma-English muna, tapos Tagalog. Hindi po madali yung translation dahil una, may mga salita na iba yung spelling sa ngayon. Kaya hindi siya matranslate din ni Google. Pumasok ang pandemya, dahil wala kang magawa masyado sa bahay, bumilis po yung aking trabaho dito na halos araw-araw ito yung aking ginagawa. So ito bibigyan ko lang kayo ng pahapyaw, no? Dahil una, maiksi yung oras natin. Pangalawa, mas maganda mabasa nyo dun sa libro yung translation, no, nung kwento. Pero ito po yung sinasabi dun sa no, yung manuscript na galing sa Madrid, no? Ang imahen ay pinagawa ni Father Jose de Santa Elia, isang Franciscano. Si Father Santa Elia ay nakadestino sa Pilipinas, pero bumalik siya sa Espanya upang bumuo ng bagong grupo ng misyonero ng Franciscano. At noong araw, dahil mahirap ang pagbabiyahe sa galyon, ilang buwan yan, minsan 1 taon, nagdadala sila ng patrona ng pagbabiyahe. Ang Birhen ng Antipolo, dinala siya ni Governor Juan Niño de Tabora bilang patrona ng kanyang pagbabiyahe. Si Juan Niño de Tabora, nakita lang niya imahe ng Birhen sa Acapulco, tapos ginawa niyang lahat na magagawa para mahingi.
So imagine niyo, biglang may dadating ditong Governor General, nakita yan, sabihin, pwede ho bang mahingi yan, dadaling ko lang sa pagbabiyahe. Ibibigay niyo ba? Hindi ko alam. Hindi ko alam bakit na ibigay sa kanya, pero binigay sa kanya at yun ang nasa Antipolo ngayon. Ano? So, si Father Santa Elia, gusto niya magpagawa. So nagpagawa siya sa Madrid. At dahil mula sa kanyang pagkabata, siya ay deboto na ng Immaculada Concepcion, ang pinagawa niya ay imahe ng Immaculada Concepcion. Ito po ay ginawa noong December 9, 1730, Sabado, no? At doon sa kanyang account, sabi niya, ito'y nasa oktaba ng Immaculada Concepcion. At natapos siya the following year, March 16, 1731, at ang sabi doon ay Biyernes Dolores. So, ganun katagal ginawa yung imahen, no? So, December to March of the following year. So, ilang buwan, no? Ang gumawa ay si Don Jose Galban. Isa siyang profesor ng Fine Arts sa Madrid. At pagkayari ng imahen, meron na kagad mga salaysay ng himala. Una, dahil may sponsor si Father Jose de Santa Elia na Marquis, isang Marquis, no, isang Marquez, no. Yung Marquez ang magbabayad sa eskultor at magbabayad sa damit ng birhen kasi siyempre padadamitan mo 'yan. So nung dinala yung imahen sa Marquis, nung inalis yung takip, sabi niya, ang pangit naman 'yan. So sabi niya, hindi ako magbabayad para sa ganyang kapangit na gawa. Hindi ko din yan padadamitan. So si Father Santa Elia, sabi niya, wala nang panahon para magpagawa ng bagong imahen dahil malapit na siyang bumiyahe papuntang Pilipinas. So dahil ayaw bayaran ng Marquis, naghanap siya ng another sponsor. At nakita niya si Doña Catalina Carrasco. Si Doña Catalina Carrasco ay nakaratay sa higaan dahil tuwing panahon ng taglamig sa Europa, siya ay nirarayuman ng grabe na hindi siya makatayo. Hindi ko alam kung nakaranas na po kayo ng ganong katinding rayuman na hindi kayo makabangon ng higaan. Kaya, nung dinala sa bahay niya yung imahen na nakatalukbong, magdadapit hapon na nun, ipinasok sa kanyang silid. Kasi lumaganap na yung marites, no? Napangit yung imahen, no? So, nung araw talagang marites talaga, no? Mabilis kumalat. So, sabi niya, buksan nyo nga, tingnan natin kung gaano kapangit. Pagbukas, ang sabi niya, napakaganda. Si Father Santa Elia, hindi siya maniwala kaagad dahil nakita naman niya yung kapangitan. Pero yung mga nandun sa kwarto, sabi nila, maganda nga. Si Father Santa Elia, dahil dumidilim na nun, sabi niya baka mamaya ako ay paglaruan lang ng aking paningin dahil sa dilim, bukas ko natitignan pag maliwanag ang araw. At kinabukasan, nakita niya, napakaganda ng imahen. So yun yung unang himala. Yung dating pangit, gumanda. So ngayon, padadamitan yung imahen, yung sastre na susukat, hindi nakadating. So sabi ni Doña Catalina, ako na lang ang susukat. So nakita ng mga kasama niya sa bahay, bumangon yung matanda, wala man lang balabal, kasi yung imahen nasa labas na nung kwarto niya. Sabi ng mga kasama niya, saan ka pupunta? At paano ka nakabangon? Kasi hindi nga makabangon, ano? So yun yung pangalawang himala. Yung hindi makabangon dahil sa rayuma, biglang nakabangon. At yung sastre na tatabas ng damit, no? Hindi din, yun nga, kaya nga hindi nakapunta dahil may sakit siya, yung tertiana doble. So
talagang kailangan ko mag-research, ano ba yung tertiana doble, no? Parang lumalabas yung tertiana doble ay nilalagnat nga every 2 days. Hindi ko lang alam kung anong dahilan ng lagnat. Pero ang sabi ni Doña Catalina sa kanya, kung magagawan mo ng damit ito, gagaling ka dyan sa sakit mo. At nagkatotoo nga, no? Nung nagawa nung sastre yung damit, gumaling. Ngayon yung isa pang himala, bago natin talakayin yung pangalan ng Peregrina, no? Yun namang anak, yung kapatid na babae ni Don Manuel Lopez, no, na hindi ko maalala kung siya yung asawa ni Doña Catalina, no? May sakit na apoplexia, no? Isa na naman sakit. Sabi ko, ano ba yung sakit na yan, ano? Ang sabi doon sa na-research ko, pagdurugo ng utak. So parang brain hemorrhage, no? Alam niyo yung ginawa sa kanya, doon sa salaysay mababasa niyo yun. Kumuha lang ng isang basong tubig si Father Santa Elia. Dinasal niya yung Beatus Benter, no? Yung Beatus Benter, yung salaysay sa Ebanghelyo na nagsabing, mapalad ang sinapupunan na naglihi sa iyo. Yung sinabi sa Panginoon, no? Blessed is the womb that bore you. Tapos, meron ding relic ni Mother Jeronima. Si Mother Jeronima, yung founder ng kumbento ng Santa Clara dito sa Pilipinas. Nung panahong yon, ginagawa yung kanyang process for beatification. So, meron daw relic yung isang pari doon. So, dinasalan yon sa ngalan ng Birhen ng Peregrina at kaharap ang relic ni Mother Jeronima. Ipinainom doon sa may sakit. Akala kasi nung may sakit, sipon lang ang sakit niya, no? Pero gumaling siya. Ngayon, doon sa salaysay, may dumating na isang fraile, si Fray Luis de San Jose. Si Fray Luis de San Jose ay caretaker ng imahe ng Immaculada Concepcion sa Avila, sa Spain. So ang sabi niya, tawagin niyo yung imahe na Immaculada Concepcion La Porteria. So gusto niya, ipangalan din katulad nung imahen sa Avila. Pero sabi ni Doña Catalina Carrasco, hindi Porteria, Peregrina. Kasi siguro nasa isip ni Doña Catalina na ito'y maglalakbay patungong Pilipinas. So siya yung nagbansag ng Peregrina. At sinabi pa niya, no, gusto niyang lagyan ng korona yung birhen dahil mahal na birhen. Pero si Father Santa Elia ayaw kasi si Father Santa Elia ay napakasimpleng fraile. Ang sabi niya, ayaw niya ng diadema dahil simple lang ang mahal na birhen. So ang ginawa ni Doña Catalina, sombrero ang nilagay. Kaya po, ang isang katangian ng Birhen ng Peregrina, yung imahen, ay yung sombrero. Na akala ng iba, Divina Pastora. No? Pero yun po yung sombrero, simbolo ng paglalakbay. So mamaya tatalakayin din natin yung iconography ng mahal na Birhen ng Peregrina. So ito na po yung unang paglalakbay. At ito yung pinakamakulay. No? So mula Cadiz, ngayon yung salaysay, kailangan nilang dumaong sa Puerto Rico, no? Bago sila pumunta sa Veracruz. So ano po yung nangyari dito? Sumakay sila sa barkong San Antonio, La Capitana. No? May kasama noon at noong araw, hindi bumabiyahe ang isang galyon o barko ng mag-isa dahil delikado. Kailangan meron kaagad na parang escort. At ang kasama ng San Antonio, siya ang La Capitana, ibig sabihin niya yung lead na ship ay ang La Paloma. La Paloma. Ngayon, nung sila'y bumiyahe, August 1731, nagsimulang maglayag, meron na namang problema. Ayaw pasakayin yung mga Franciscano kasi puno na daw. Pero sabi nung namamahala, pero kung magbabayad kayo, pwede namin kayong i-accommodate. So si Father Santa Elia medyo nalungkot dahil sabi niya, wala naman kaming pambayad, no?
kulang yung aming, kumbaga, yung kung ano man yung dala nilang pera, kulang yon. So nagdasal siya sa Birhen ng Peregrina at biglang naayos yung problema, no? Nakasakay sila, no? Ngayon, dahil August, so September 8, ano yung kapistahan? Nativity of Our Lady. So gusto nilang i-celebrate yung kapistahan. So may misa, so may triduum. Ngayon, naghahanap yung namumuno doon sa barko ng imaheng gagamitin sa kapistahan. So may ibang imahen doon pero parang hindi satisfied. Walang nakakaalam na dala ni Fray de Santa Elia yung imahen dahil naka-impake. Hindi siya nakalabas. Naka-impake siya, naka-package, no? Iminarites ng isang relihiyoso. Sabi niya, yung aming komisaryo, yun ang tawag kay Fray de Santa Elia, siya yung commissioner ng misyon, no? May dalang imahen. So, pinakiusapan nila baka pwedeng ilabas para sa fiesta, sa triduum. So, ang daming excuse ni Fray Santa Elia. Sabi niya, mahirap kasing i-assemble. So, apparently, hindi pa siya talaga nakabuo. No? Yung damit siguro, hindi rin nakasuot. So, sabi niya, wala ding lugar sa barko na pwedeng pagbihisan sa kanya at pag-ayusan. So, sabi nung kapitan ng barko, doon na lang sa aking cabin, no? So, ibig sabihin yung special, no? So, napilit nila si Father Santa Elia na ilabas. So, ang ginawa, inayusan doon sa cabin ng kapitan. At ito na, no? Nung inilabas na yung imahen, yung mga nakasakay sa barko ay nabighani sa kagandahan ng imahen. At ang sabi nga nila, no, kahit yung mga, siyempre yung mga nabigante, yung mga sailors, di ba, usually hindi naman mga relihiyosong tao yan, ano? Dahil yung mga Franciscano, doon sa Triduum, nangangaral sila, nagmimisa, no? Siyempre, ang ano nila, magkaroon ng pagbabalik loob, yung mga gusto magkumpisal, etc. Dahil sa pagkakita doon sa imahen, nahibok na magkumpisal at magkomunyon yung mga matagal nang hindi nagkukumpisal at nagkomunyon. Ngayon, ang pangako kay Father Santa Elia, pagkatapos ng fiesta, itatago. Pwede mo nang itago yung birhen. Pero hindi na itago. Kasi yung mga tao ayaw pumayag na itago uli. Kasi nga, di ba, kung naglalayag ka at gusto mo ng isang imahen, patrona na titingnan sa paglalayag, nakita nila yun sa Birhen Peregrina, na patrona naman talaga ng misyon ni Father Santa Elia. Pero ito na yung pinakamakulay na bahagi. Bumagyo. At ito po yung mababasa nyo dun sa salaysay, no, na ilang beses parang tumagilid yung barko. At ang laging sigaw nila, Purisima Peregrina, Immaculada Peregrina, hinihingi nila ang tulong ng mahal na Birhen. Hindi ko na po maisasalaysay dahil napakasalimuot nung bahaging yon. Pero kung babasahin ninyo, doon yung makikita yung pinagdaanang hamon ng mga Franciscano sa pamumuno ni Fray de Santa Elia. Pero ang lahat ng kanilang pagkaligtas ay ipinapatungkol nila sa Birhen ng Peregrina. Yung barko nakarating kahit sira-sira sa Puerto Rico. At inayos nila yon kahit papano para makarating ng Veracruz sa Mexico. So ang pinaka-challenging na part po yung biyahe mula Cadiz hanggang Puerto Rico. Kasi mula Puerto Rico hanggang Veracruz, kahit sira-sira yung barko, nakarating sila. At actually, pagdating sa Acapulco, gustong iprosesyon yung imahen. Pero tumanggi na naman si Father Santa Elia kasi sabi niya, wag na. No?
masyado lang gagawa ng ingay, no? Ayaw niya kasi ng gano'n, no? Na masyadong nakakakuha ng atensyon. Ang sumunod na paglalakbay ay mula Acapulco hanggang Manila. So, March 1732 hanggang July 11, 1732. So makita nyo, no, yung buo ng pagbabiyahe mula Cadiz, Veracruz, Acapulco, tapos Manila. So ilang buwan? March, April, May, June, July. Halos kulang-kulang 5 buwan, no? Yung paglalakbay. Doon wala nang salaysay. So ibig sabihin mukhang matiwasay na yung paglalakbay, no? Kasi ang sinabi na lang doon, naglakbay mula ganitong buwan hanggang ganitong buwan, tapos pagdating sa Pilipinas, ang imahen ay dinala sa Convento de Dilao. Dahil meron doong kumbento ang mga Franciscano at si Fray de Santa Elia ay nakakuha ng permiso para doon ilagak ang mahal na birhen. Ngayon, nasan yung Dilao? Pag narinig niyo yung Dilao, ang nasa isip niyo ay ang Paco, Manila. Kasi yun yung Paco de Dilao ngayon. Dito ko din lang nalinawan na ang Dilao, bago napunta sa kinalalagyan nito ngayon, ay sa lugar malapit sa Intramuros. At ito ay nasa lugar ngayon ng area ng SM Manila, malapit sa City Hall ng Manila. So noong araw po, may mga simbahan sa labas ng Intramuros na nakapaligid sa pader ng Intramuros. Nandiyan ang Parian sa mga Chino, andyan ang Dilao, at sa Dilao nandiyan ang simbahan ni San Francisco de Dilao, no? At yung Santiago, meron pang simbahan ng Santiago, merong yung simbahan ng Ermita, at yung sa Bagong Bayan, yung sa mga Recoletos, na sabi doon dati nandun yung Nazareno na dinala sa Quiapo. So, bakit nawala? Bakit nilipat? Dahil noong British invasion noong 1760s, nung dumating itong mga Breton, ang naging desisyon ng Gobernador General, gibain ang lahat ng stone structure sa paligid ng Intramuros kasi pwedeng gamitin yun ng mga kalaban as defense kapag inaatake ang Intramuros. Kaya lahat ng simbahang, siyempre simbahan, bato yan, ipinagiba. Kaya nirelocate ang Santiago at ang Dilao, at ang nanatiling pangalan ay yung Dilao. Kaya Paco kasi San Francisco de Dilao, di ba? Ang Francisco, ang palayaw ay Paco, no? So dito, idinambana ang birhen, at doon sa salaysay, sinasabi doon, yung mga taga-Intramuros, naiinggit doon sa nasa labas ng Intramuros kasi lagi daw nilang nakikita ang birhen ng Peregrina. Ngayon, dahil ipinagiba noong 1700s, saan inilipat? Ito pala, no? Bago yung paglipat, no? Ang Birhen ng Peregrina ang naging patrona ng Venerable Orden Tercera de Dilao. Dalawa po ang Venerable Orden Tercera nung panahon ng Kastila. Yung nasa loob ng Intramuros at nasa labas. Ang nasa loob ng Intramuros ay para sa mga Kastila. Ang nasa labas ng Intramuros, ang nasa Dilao, ay para sa mga miyembro na Pilipino. So ang Birhen Peregrina, at ito yung isa sa matanda niyang picture doon sa patente, no? Ngayon kasi wala na namang Venerable Orden Tercera, ang meron tayo ay yung Secular Franciscan Order, no? Meron silang patente o yung parang kasulatan na sila ay kasapi ng BOT. At nakalagay po doon sa tuktok ang patron ng BOT, si Mahal na Birhen ng Peregrina, at si San Francisco ng Assis. So, ang kumbento, ang headquarters nila ay nasa Dilao. 1794, inilipat sa Sampalo kasi nga pinagiba na yung simbahan. At ang itinayong simbahan ay nakadedicate kay
Nuestra Señora La Peregrina. So ayan po yung simbahan ng San Antonio nung araw, before World War II. At yan din yung simbahan ng Loreto before World War II. So ang tawag doon sa simbahan, Capilla de Nuestra Señora La Peregrina ng Venerable Orden Tercera sa Sampaloc. Ito po yung loob ng simbahan noong araw. So makikita nyo, si San Francisco na nasa inyong kanan at nasa kaliwa ang imahe ng Birhen ng Peregrina. Ito din yung isang lumang kampana na nakapangalan sa Birhen ng Peregrina, 1897. So ito po yung mga patunay na talagang ganong katagal na yung imahe ng Birhen ng Peregrina sa Sampaloc. World War II nasira ang simbahan. Ito po yung litrato ng simbahan nung nasira. So apparently yung mataas na tore, siguro isa sa mga lindol gumuho kaya lumiit na yung tore. Makita nyo mababa na yung tore dyan. At after World War II, ayan, World War II, nasira din yung simbahan ni San Francisco sa loob ng Intramuros. Nandun po yung debosyon kay San Antonio de Padua. Ngayon, itong nakikita nyong imahen, itong monumento dito sa inyong kanan, yan po yung galing sa Intramuros, nasa harap ng simbahan, na makita nyo dito sa inyong kaliwa. Ngayon, nasa nitong monumentong ito ni San Antonio, nasa Forbes Park. Kasi ang may hawak ng parokya ng Forbes Park, mga Franciscans. Pero, ang debosyon kay San Antonio, hindi nalipat sa Forbes Park. Well, ang patron nila ay San Antonio, yun yung Santuario de San Antonio. At pag narinig nyo Santuario de San Antonio, ang alam nyo, dyan kinakasal yung mga kilalang tao. No? Ang debosyon kay San Antonio ay inilipat sa Sampaloc, doon sa simbahan ng Peregrina. So after World War II, nung ipinatayo muli ang simbahan, ito ay idinedicate na kay Saint Anthony of Padua. Kasi nga inilipat din yung debosyon. At siguro dito nagsimula na unti-unting makalimutan ang Birhen ng Peregrina. Una, dahil mukhang wala pang nakabasa ng manuscript. Kasi kahit si Fray Felix de Huerta, hindi niya binanggit yung manuskrito na naglalaman ng kasaysayan ng Birhen. So, at tayo siguro na kinagisnan na yung simbahan ni San Antonio dahil wala naman siguro pinanganak dito before World War II, no? Ang alam natin, San Antonio. Pero nasa loob nga ang imahe ng Birhen ng Peregrina. So yan na yung simbahan ngayon at ang simbahan ng Loreto. Ngayon, ano tayo ng konti? Segue tayo ng konti. Ngayon siguro, medyo napukaw ang inyong interes sa Noli Me Tangere, no? Bakit? Dahil sa Maria Clara at Ibarra. Nanonood ba kayo nito? Di ba nakakatuwang manood, lalo na kung nabasa mo ang Noli? Ngayon, gusto ko lang basahin sa inyo yung tiningnan ko yung theme song. Yung chorus sabi doon, matuto sa nakaraan, bawat pangyayari may malalaman, mga aral na dadalhin ko hanggang bukas ng buhay ko. Lahat ng pagsubok ay kakayanin ko, babaguhin ang buong mundo. Ang sarap bumalik sa nakaraan, at dito pinapakita sa palabas na ito, na kung paano yung Noli, pwede palang gawing interesante sa mga, kahit yung mga anak ko, parang nagtatalo pa sila ngayon sa mga characters. Pero sana wag nating isipin na si Clay
ay tauhan talaga ng Noli Me Tangere, no? Hindi siya tauhan doon, ano? At sabi nga nung kanyang profesor, hindi niya mababago yung mga nangyari doon sa Noli. Pero bakit ko binanggit ang Noli? Kasi alam niyo po ba, at ito'y pinag-aralan ni Father Cayetano Sanchez, no? Na sa Noli Me Tangere, napakaraming banggit ng tungkol sa Franciscano. Ito yung kanyang ni-research, no? Si San Francisco 14 na beses nabanggit sa Noli. Si San Diego de Alcala na patron ng bayan ng San Diego, at ito'y patron sa Kisaw, kung alam niyo ang Kisaw, no, sa ating diocese. Alam niyo, nung na-assign ako sa pilya, nung makita ko yung kapilya ng Kisaw, sabi ko, hindi kaya napunta dito si Jose Rizal, kaya naisip niya San Diego yung patron. Kasi di ba ang illustration niya ng San Diego, parang mainit na lugar, parang arid, no, yung masyadong mainit ang araw. Parang gano'n yung naramdaman ko doon nung nakita ko yung kapilya ng San Diego na ngayon ay parokya na. So 11 times binanggit niya si San Diego de Alcala. Ang Tercera Orden Franciscana o yung VOT, 6 na beses. Si Santa Clara, 6 na beses. San Antonio de Padua, 5 beses. San Pascual Bailon, 3 beses. At alam ko nabanggit si San Pascual Bailon dahil hindi magkaanak si Pia Alba. Naalala nyo? At nung ipinanganak si Maria Clara, akala nila naghimala ang birhen ng Obando at si San Pascual Bailon. Hindi nila alam, anak pala si Maria Clara ni Padre Damaso. O mga iba ngayon nyo lang nalaman, ano? Anak siya ni Father Damaso, kaya nga ayaw ni Damaso na magkita sila ni Ibarra, no? Dahil galit si Damaso sa pamilya ni Ibarra. At ang mga Franciscano in general, o bilang isang institusyon o tao, humigit kumulang 155 times. So ang tanong siguro natin, at ito yung tanong ni Father Cayetano, bakit mukhang napakapamilyar ni Jose Rizal? No? Actually, doon pa sa isang chapter, yung nakalimutan ko kung anong chapter yan, pero ang pamagat ng chapter ay Noche Buena ng isang kutsero, merong prosesyon nung bisperas ng Pasko. At ang huling imahen sa prosesyon ay, ang sabi ni Rizal, imahe ng Divina Pastora. Na ang imahe ng mahal na birhen ay may sombrerong frondu. Ito yung itsura ng frondu, no? Yung ibig sabihin yung sombrero na may malaking balahibo ng ibon, siguro ostrich yun o kung anumang ibon yon. Tapos may pakpak siya at may unan sa tiyan kasi nga ano dapat yon? Panunuluyan o yung paghahanap niya ng masisilangan ng kanyang anak. Pero sabi ko, hindi kaya, bagamat sinabi ni Rizal na Divina Pastora, pero hindi kaya nabuo niya yung larawang yan dahil pamilyar din siya sa imahe ng peregrina. Kasi yung pakpak ay simbolo din ng paglalakbay, no? Paglalakbay. At yung sombrero, ang sinabi lang niya, frondo, kasi nga decorated, no? So ito po yung isang lumang imahe na nasa sa Agustin Museum, no? Nandun sa opisina ni Father Ricky Villar, no? Na curator ng museum. So nung napunta ako doon, hinanap ko yung imahe at nakuhanan ko ng picture. Ang dahilan kung bakit pamilyar si Rizal, dahil ang kanyang nanay ay miyembro ng Venerable Orden Tercera, si Teodora Alonso. At ayon sa sulat ni Father Cayetano, si Teodora Alonso, dahil si Teodora Alonso ay hindi ordinaryong may bahay, siya'y edukada. Kaya siya'y leader ng Venerable Orden Tercera sa Calamba. At ipinanganak siya sa Maysik. Maysik, isang distrito sa Binondo. Kaya hindi malayo dahil siya'y miyembro ng Venerable Orden Tercera na siya ay nagpupunta sa simbahan ng BOT sa Sampaloc. So dito natin makikita kung paanong ang impluensya ni Teodora Alonso
ay maaring naka-impluwensya kay Rizal para magkaroon ng Franciscan flavor yung Noli, bagamat hindi maganda. Well, hindi yung mga santo, kundi yung mga praile. Lalo na si Father Salvi. Salvi nga ba, no? Ano pangalan ng artista? Hindi ko maalala ngayon yung pangalan. Si Juancho Trevino. Di ba parang ang galing niyang mag-umarte, no, na isang praile na, ano tawag sa kanya? Parang nagnanasa siya kay Maria Clara. Siguro nakita niyo yung tagpo, di ba, nung hinalikan ni Maria Clara yung kamay niya, no, parang kayo siguro, no, pag nahawakan ng crush niyo yung kamay niyo, hindi niyo huhugasan niya na 1 linggo, tapos hinahalikan niya. So ganun yung pagnanasa niya kay Maria Clara. So napaka-negative. Pero alam natin, against Friday Santa Elia, may mga mabubuting Franciscano naman. May mabubuting fraile, no? Hindi naman lahat ng fraile ay masama. At ito yung dahilan kung bakit merong Franciscan flavor ang Noli Me Tangere. At hindi malayo na yung Divina Pastora ay isang tanda din na pamilyar si Rizal doon sa Peregrina. So, nung isinusulat ko yung libro, pilit kong hinanap yung mga lumang larawan. Binanggit sa akin nung grupo nila Cedric, meron daw nakita sa UST Library. Ang problema, wala akong access doon dahil hindi naman ako nag-aaral, pero kaibigan ko yung archivist ng UST at sabi ko, meron ba diyang Santo Rosario Magazine sa archive? So sabi niya, meron dito. Si Frop Ricky Jose, no? Kaya nung nagkaroon ako ng pagkakataon, pumunta ako doon at ipinakita sa akin lahat yung issue ng Santo Rosario Magazine. At nakita ko nga itong page na ito na na-publish noong 1954. So ibig sabihin, yung makasama ang Birheng Peregrina, kasi ito po yung mga articles on the different Marian images in the Philippines, kasi 1954 was the first Marian year in the whole world. So yung Santo Rosario Magazine ng mga Dominicans, nag-publish sila ng short articles about mga famous images at nakasama ang Birhen ng Peregrina. Pero ang nakasulat sa Birhen ng Peregrina ay kung ano yung sinulat ni Fray Felix Huerta. Nothing more, nothing less. So talagang kapos sa impormasyon. Pero natutuwa ako, nahanap ko ito. Pero may nag-post sa Facebook na isang mas matandang larawan. Pero yung post sa Facebook, malabo. Dahil kinunan lang ng picture yung libro. So tinanong ko yung nag-post, sabi ko, saan mo nakita yan? Sabi niya, doon yata sa San Agustin. So tinanong ko si Father Ricky, sabi niya, kasi nandun siya sa La Estrella de Antipolo, yun yung pamagat ng periodical. Sabi ni Father Ricky, isang issue lang meron kami dito, 1 taon lang. So wala doon yung hinahanap. Tapos naalala na nag-post, hindi pala sa San Agustin, sa Recoletos Archives. So sumulat ako kay Father Emil Kilatan, yung archivist ng mga Recoleto. Sabi ko, pwede ba akong mag-research, Father? May hinahanap akong libro, periodical tungkol sa Peregrina, no? At nakita ko nga yung periodical, no? Ito siya, 1906, kung di ako nagkakamali. At ito yung picture ng Birhen. Ito yung pinakamatandang picture ng Birhen Peregrina na kinuhana nung panahong yon na nasa kanyang andas. No? Ngayon sa aking pagre-research, alam niyo minsan yun yung kagandahan sa pagre-research, bigla kang may matutuklasan na hindi mo alam. Kasi sa pag-research ko ng Birhen Peregrina, so i-google mo minsan yon, may lumabas si Don Pedro Pablo Pelaez na meron palang sermon tungkol sa Birhen ng Peregrina na kanyang ipinangaral doon sa simbahan ng BOT sa Sampaloc. Ito'y pinangaral niya noong December 13, 1837. At nandun to sa isang libro
na collection ng kanyang mga sermon. Si Don Pedro Pelaez, isa siyang pare sa Archdiocese of Manila na siya'y advocate ng Filipino clergy. Actually, parang naging estudyante niya si Father Burgos, yung isa sa Gumbursa, no? At siya'y naging administrator ng Archdiocese of Manila noong namatay yung arsobispo. Kaya lang sa kasawiang palad, namatay siya sa Manila Cathedral nung lumindol. Nabagsakan siya nung isa sa mga structure. Pero sa galing niyang mag-sermon, lagi siyang inaabangan kapag magse-sermon siya sa isang simbahan. At siguro dito natin malalaman na, kasi po, may mga nagsasabi na ang Birheng Peregrina ay larawan ng mahal na birhen nung sandaling siya'y dumalaw kay Elizabeth. Pero dun po sa manuscript galing sa Spain, wala pong sinabing ganon. Ang sinabi lang ay, Immaculada Concepcion, binigyan ng palayaw na peregrina ni Doña Catalina Carrasco. Pero ano yung dahilan, walang sinabi, maliban siguro na sasabihin na lang natin, dahil magbabiyahe siya mula Madrid patungong Pilipinas, kaya peregrina. Pero dito natin makikita kay Don Pedro Pelaez, kung saan ikinonekta niya yung imahe ng Birheng Peregrina sa pagbisita kay Santa Elizabeth. Ang kanyang ginamit na Bible verse, gospel verse para sa kanyang sermon, yung bahagi nung kay San Lucas after the Annunciation na sabi niya, hindi nagtagal si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa bulubundukin ng Huda. So doon natin makikita kung bakit ikinonekta ang peregrina sa visitation to Elizabeth. At dito, 3 katangian ng mahal na birhen ang kanyang binigyan ng focus at dinevelop niya doon sa kanyang sermon. Una, ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Nung tinanggap niya yung mensahe ng anghel na ako ang alipin ng Panginoon. Pangalawa, pagpapakumbaba. Ang sinasabi niya dito, bagamat siya ay ina ng Diyos, no? Siya ay nagpakumbaba. Anong malaman niyang buntis at manganganak ang kanyang pinsang matanda na, wala siyang ibang inisip kundi tulungan. At hindi niya inisip na siya ay buntis din. Kasi magmula nung sinabi niya sa anghel, narito ang alipin ng Panginoon, nabuo na, nagsimula ng mabuo si Jesus sa kanyang sinapupunan. Sa kabila ng kanyang masela na kalagayan, nagpunta siya sa Huda, kaburulan ng Huda. At ito'y pinapakita kung paano siya larawan ng kawang gawa, yung kabutihang loob sa kapwa. At ito po yung napakahaba ng sermon, ano? Kaya maisip nyo, napakadami kong tinranslate doon sa kasaysayan ng Birhen. Pero hindi po nakakahinayang dahil napakaganda ng mensahe ni Don Pedro Pablo Pelaez. So tingnan naman natin ngayon ang debosyon sa Birhen ng Peregrina. Sabi ko nga, dun sa manuscript, merong nobena sa huli. Yung last few pages po ay nobena na isinulat noong 1736. So yan po, no? Ito yung original. So, ang pamagat ng nobena, La Novena a la Immaculada Concepción de María Santísima Nuestra Señora en su peregrina imagen que se venera en la Iglesia de Religiosos Descalzos de Nuestro Serápico Padre San Francisco del Pueblo de Dilao. So ito ang original at pinakamatandang nobena sa Birheng Peregrina. Nakasaad dito na maaring gawin ang pagsiyasyam sa anumang panahon, bagamat ang pinakaangkop ay simulan ito ng ika-30 ng Nobyembre o sa ika-7 ng Disyembre o sa kahit anong Sabado ng taon. May natuklasan din akong isa pang nobena na na-publish noong 1857. Kaya lang, ang problema, ang kopya wala dito sa Pilipinas, nasa Valladolid, sa Agustinian Library, Theological Library sa Valladolid. So tinanong ko si Father Ricky Villar dahil ito'y nasa ilalim ng mga Agustinian. Sabi ko,
Father Ricky, meron ka bang kilala sa Valladolid, dun sa Agustinian Seminary? Actually, mga Pilipino nag-aaral doon na Agustino, no? Sabi niya, si Father Policarpo Hernandez, na-assign siya dito, si Father Poli. So binigay niya yung email, nag-email ako kay Father Poli. So sabi ko, Father, baka pwedeng makakuha ng kopya nitong nobena, no? Baka pwedeng maskan, etc. Ang ginawa ni Father Poli, itinoka niya doon sa isang Agustinong Pilipinong nag-aaral doon, si Father Erickson Bore. Siya nag-aaral sa Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid. So si Father Erickson, hiniram niya yung libro, dalawa yon, nobenaryo, at yung isa naman, compendium ng tungkol sa Venerable Orden Tercera, at iniskan niya. No? At doon ko na ikumpara yung 1857 at 1736 na nobena. Ang pamagat nitong 1857, Nobena a la Inmaculada Concepción de María Santísima Madre de Dios y Señora Nuestra, que con el dulce nombre de peregrina se venera en la Iglesia de la Venerable Orden Tercera de Penitencia del Pueblo de Sampaloc. So ang pagkakaiba ng nobena, yung una, nasa dilaw pa no ng imahen, itong pangalawa, nasa sampalok na ang imahen. So ito yung isang bagong pagsasaayos na isinagawa ni Father Joaquin de Correa, isang Franciscano, noong 1857. Pero ginamit niya yung 1736 na nobena, minodify lang niya ng konti. No? At ito yung na-publish, at noong doon ay sinaad nila na ang kapistahan ng Birhen ay tuwing ika-13 ng Disyembre. No? So ito naman yung nandun sa 1857 na nobena. So ang ginawa ko po, pinag-aralan ko yung dalawang nobena kasi ang target naman ngayon, paano magagamit yung original na nobena ngayon. Kaya yung isang chapter po dun sa libro ay tungkol sa isinaayos na nobena ng Birhen Peregrina ayon sa mga original sources, pero iminodify para sa ating kapanahunan. At ito po, nabigyan na ng imprimatur, ibig sabihin, pwede siyang i-publish separately from the book as novena booklet ni Cardinal Advincula. Nito lang pong nakaraang September. Nakuhanan ko na po ito ng imprimatur noong lumabas yung libro, nung si Bishop Pabilio pa ang administrator. Pero dahil may idinagdag ako yung Saturday devotion, ito'y hiningan ko uli ng imprimatur. At syempre, mas maganda, si Cardinal Advincula, yung pinaka-latest na Arsobispo ng Maynila, at maganda naman na nabigyan ito ng imprimatur. So siguro magandang malaman nyo, karoon kayo ng idea, ano yung nilalaman ng nobena. So una, ito yung ginawa ko, no? As a booklet, devotional booklet, merong maikling kasaysayan ng imahen. Kasi nga, kung hindi mo mababasa yung libro, at least ito yung summary ng history ng imahen at nung nobenang ginagamit. Yung susunod, ito yung pinaka-main part, yung pagsasyam sa Birhen Peregrina. And then, ano yung mga pagbasa at panalangin sa mga susunod na araw ng nobena. Kasi ang isang ginagawa ko po, tuwing may isinasaayos akong nobena, nagpapasok ako ng biblical readings. Dahil ito po ang tagubili ng Second Plenary Council of the Philippines na siguro ang maganda dito, halimbawa, hindi nagsisimba yung tao, nagno-nobena lang. Sa nobena pa lang, may contact na siya sa salita ng Diyos. Nakaugnay nung debosyon. So kahit papano may contact ka na sa Word of God, doon pa lang sa iyong pagnanobena. Tapos, naglagay po ako ng mga panalangin at maikling litanya. Ginamit ko yung mga isinisigaw ng tao sa barko tuwing sila ay nasa panganib. Kasi iba-iba sinisigaw nila, Aurora Peregrina, Divina Peregrina, Immaculada Peregrina, Purissima Peregrina. Pero laging may Peregrina. Tapos may mga awit na po na na-compose tungkol sa Birhen ng Peregrina. At ito nga yung bago, yung pamimintuho tuwing Sabado. So, siguro, bigyan ko rin kayo ng overview yung structure ng nobena.
May pambungad na awit o gosos, no? Kasi merong goso dun sa original na nobena. Yung goso, ibig sabihin papuri. Sa mga lumang nobena, lagi niya makikita. Sa Tagalog, minsan ang sabi dyan ay dalit. Pero sa Kastila, gozos. Panalangin ng paghahanda, panalangin sa Birheng Peregrina, pagbasa at tahimik na pagninilay pagkatapos. So yung gospel reading and then moment of silence. Panalangin sa banal na santatlo. Tapos yung panalangin sa bawat araw ng nobena. Tota pulcra es Maria. Ito po ang isa sa mga awit sa mahal na birhen. Ito'y kaugnay ng Immaculada Concepcion. At nung nasa barkong San Antonio ang birhen, laging inaawit ito. Kahit sa kanilang kung sila'y nasa panganib, minsan isinisigaw nila Tota pulcra es o kaya Salve Regina. Kaya kaugnay ng devotion sa Birhen Peregrina yung awit na Tota pulcra es Maria o sa Tagalog, Tunay kang maganda o Maria. Meron pong Tagalog translation yung awit na yan. And then pagbati sa mahal na Birhen dahil ito'y bahagi ng original na nobena at pangwakas na awit. So more or less yan po yung flow ng nobena bawat araw. Ngayon, tingnan natin yung pagbasa sa nobena. No? So, sa siyam na araw, iba-ibang pagbasa. Ang pinili kong mga pagbasa ay yung nagpapahayag ng paglalakbay ng mahal na Birhen. Pero siyempre, unang-una, pinakamahalaga, yung pagpapahayag ng anghel sa pagkakatawang tao ni Jesus dahil dito nakaugat ang misyon ng mahal na Birhen sa ating buhay. Siya'y ina ni Jesus. Kung hindi siya naging ina ni Jesus, wala siyang saysay sa atin. At ang una niyang paglalakbay ay ang pagdalaw niya kay Elizabeth. Ang sumunod na paglalakbay, nung isinilang si Jesus sa Bethlehem, di ba, kailangan nilang pumunta mula Nazaret, papunta sa Bethlehem, manganganak na siya noon. So, yung paglalakbay niya papunta sa Belen. And then, yung pagdadala kay Jesus sa templo. So, kailangan nilang pumunta sa Jerusalem para ialay siya sa templo. Tapos, yung pagtakas papuntang Ehipto. Kasi kailangang iligtas yung sanggol mula sa kamay ni Herodes. Tapos, yung pagbabalik mula sa Ehipto at paninirahan sa Nazaret. Tapos yung pagkatagpo sa templo kay Jesus dahil alam natin nag-pilgrimage sila sa Jerusalem para sa pista ng Pasko at ang kanyang huling paglalakbay ay sa Kalbaryo. Nang tumayo siya sa paanan ng krus at makita ang nakabayubay na katawan ng kanyang anak. At ang huli niyang paglalakbay nung inilibing si Jesus. So yan po yung dahilan kung bakit yan yung mga piniling pagbasa. Ito yung mga paglalakbay ni Maria sa kanyang buhay, kapiling si Jesus o kaugnay ng kanyang pagiging ina ni Jesus. Tingnan naman natin yung pagde-devotion tuwing Sabado. No? Kasi kung gusto nating i-cultivate talaga ang devotion sa Birhen Peregrina at alam naman natin maraming Marian shrines ang may Marian devotion tuwing Sabado, ito yung pwede nating gamitin. No? So pambungad na awit, ang puso ko'y nagpupuri, may panimula, pagbasa, pwedeng pumili doon sa siyam na reading sa nobena, pipili doon ng isa. Tapos ito po yung rosary ng mga Franciscans, yung Franciscan Crown Rosary, yung 7 Joys of Mary. Ito po yung pagninilayan. Kung Kwaresma, ang pagninilayan naman yung 7 hapis ni Maria. And then, aawitin ng Tota pulcra es, dadasalin ng panalangin sa Nuestra Señora de la Peregrina at aawitin ng himno ng Birhen ng Peregrina. So ano po yung 7 tuwa ng mahal na Birhen? Una, yung pagpapahayag ng anghel sa kanya tungkol sa pagkakatawang tao ni Jesus. Pangalawa, yung pagdalaw kay Elizabeth. Pangatlo, yung pagsilang ni Jesus. Pang-apat, yung pagdalaw ng mga pantas. Panlima, yung pagkatagpo kay Jesus sa templo. Pang-anim, pagpapakita ng muling nabuhay na Jesus.
kay Maria, at pangpito ang pag-akyat sa langit at pagpuputong ng korona sa mahal na birhen. Yun po yung kanyang 7 joys na pinagninilayan ng mga Fransiskano. So ano naman yung kanyang 7 sorrows, no? 7 hapis. Kaya minsan makikita nyo yung imahe ng Dolorosa, 7 yung punyal na nakatarak dahil sa 7 hapis. Ang hula ni Simeon, ano yung hula? Ang puso mong iyan ay magdurusa na parang tinarakan ng isang punyal. Pangalawa, pagtakas patungong Ehipto. Pangatlo, pagkawalay ni Jesus nung mapunta sa templo si Jesus ng 3 araw. Pang-apat, pagkasalubong kay Jesus na pasan ang krus. Panlima, pagkabayubay at pagkamatay ni Jesus sa krus. Pang-anim, pagbababa kay Jesus sa krus. At pang-pito, paglilibing kay Jesus. So yan po yung 7 sorrows na pwede namang gamitin sa panahon ng Kwaresma. Ngayon si Bishop Francis po, pag nakita niyo yung libro, meron siya dong paunang salita, no? At pakinggan lang natin yung kanyang mensahe nung na-publish yung libro. Sana marinig dito, no? Magandang araw sa inyong lahat. Ang manunulat na si Mike de los Reyes ay muling nakasulat ng isang aklat. Ang pabagat ng kanyang aklat ay ito, Inmaculada Peregrina. Si Maria bilang pilgrim o peregrina at ang kanyang estatwa ay matatagpuan o larawan ay matatagpuan sa dati nating tinatawag na BOT, ngayon ay Dambana ni San Antonio. Ang buhay ng ating ilang si Maria ay parang buhay ng paglalakbay, pilgrim, patungo sa tahanan ng ating Ama. At ang paglalakbay na ito o peregrinasyo ay may tuwa, gala, hirap din ng puso at katawan. Sapagkat doon sa paanan ng krus, naranasan niya ang pinakamatinding hirap. At sa muling pagkabuhay ng kanyang anak na si Jesus, ang matinding katuwaan. Katulad ng ating ina, ang ating ring paglalakbay dito sa lupa, sa simula na tayo ay makipag-ugnay sa kalooban ng Diyos at pumayag tayo sa kanyang plano sa ating buhay, katulad ng naranasan ni Maria, tayo rin ay makakaranas ng kalungkutan at katuwaan. Ang mahalaga ay tayo ay nakakapit tuko sa kalooban ng Diyos kahit tayo nakakaranas ng hirap, kalungkutan, sapagkat alam natin na ito ay magwawakas sa matinding kagalakan o katuwaan. Maganda kung mababasa ninyo ang aklat na ito at mas lalalim ang pagkaunawa ninyo kay Immaculada Concepcion Peregrina. Maraming salamat po. So yun, maganda rin yung sinabi ni Bishop na sa buhay ni Maria, pinapakita ang paglalakbay natin sa buhay, hindi lang tuwa, may hapis, pero higit sa lahat, may luwalhati. So itong taon na ito ay ipinagdiwang ang 290 years ng pagdating. Naalala ko, no, parang binigla kami ng Birheng Peregrina. Kasi nung sinusulat ko yung libro, wala po akong makitang date kung kailan dumating yung Galyon Nuestra Señora de Covadonga. Meron lang taon, 1732. Kasi merong isang website, nandun lahat yung galyon na nag-travel sa buong mundo. Kaya marami po ako nakukuha dong information. Pero wala siyang date. Tapos biglang, kasi siguro nung mga bandang July, tinatanong uli ako ni Cedric kasi may bago nang assign na Franciscano dun sa St. Anthony. Sabi nila, gusto nilang i-celebrate yung pagdating 1732. Kaya lang,
mas maganda kung may date para alam natin kung kailan isa-celebrate. Kasi napaka haba ng taong 2022. So sabi ko, sige Cedric, pipiliti ko maghanap, no? So naalala ko, meron nga palang isang writer, si Bruce Cruikshank, meron siyang listahan din ng galyon na dumating sa Pilipinas. So hinanap ko yung Google site na yon at nagulat ako bigla, meron palang date doon na hindi ko nakita noon. Sinabi doon, dumating ang galyon sa Pilipinas, July 11, 1732. Nung tinanong ako ni Cedric, 1 linggo bago July 11. Kaya sabi nila, nanggugulat naman ang mahal na birhen, no? Parang ayaw niyang i-celebrate yung pagdating niya dito. Kaya dali-dali nag-organize sila at yung Franciscano sa St. Anthony. For the first time, isinakay uli sa karo ang mahal na birhen, hindi upang iprosesyon, kasi natatakot silang iprosesyon dahil medyo matanda na nga yung imahen. Pero at least, iprosesyon siya mula labas ng simbahan papasok bago yung misa noong July 11, 2022. At sa loob ng misa, binigyan nila ako ng pagkilala dahil sa pagsulat ko dun sa aklat ng Immaculada Peregrina. So hindi ko akalain na madidiscover namin yung date, no? So 10 years from now, isa-celebrate na yung 300 years of arrival. At sa misang ito, pagkatapos noon, namahagi sila nung estampita ng mahal na birhen. Siguro isa sa mga konting estampita ng mahal na birhen, may panalangin sa likod at merong kapirasong tela na galing sa kapa ng mahal na birhen. Tinanong ko si Cedric, sabi ko, Cedric, meron akong tok sa morong sa Sabado. Meron pa bang natirang estampita? Sabi niya, meron po, pinadala niya sa akin. So ngayon po, hindi ko alam kung sasapat ito sa inyong lahat. So, sino po ang pwedeng tumulong para mamahagi? Siguro isa dito, no? At kung may matitira, pabalik na lang po. Pero kung merong hindi makakuha, sorry po. Kasi yan lang po ang pamigay lang po, isa lang po kukunin natin, Ito pa po isa. So yan po ay may piraso ng damit mula sa orihinal na imahen ng Birheng Peregrina ng Sampaloc. Huwag po kayong mag-aaway. Ngayon, tingnan naman natin ang debosyong peregrina sa ating diocese ng Antipolo. No, doon po sa libro, may isang chapter ako doon, debosyon sa peregrina sa iba't ibang lugar sa labas ng Sampaloc. Kasi gusto kong makita na bagamat hindi kilala si Peregrina, may mga imahe na ipinagawa. At sana natutuwa yung mga may-ari ng imahen ngayon dahil alam na nila ang kasaysayan ng mahal na Birheng Peregrina. Sa Marikina, ito, kinuha ko lang to sa Facebook, no? Merong imahen sa Marikina na sa pangangalaga ni Sian Angelo Pagaduan. Sa amin sa Cainta, may imahen din na ipinagawa naman at inaalagaan ni John Lowen Ebesa. So ito yung mga private images, no? Sa Angono, kay John Nico Macapagal. Sa Binangonan, kay Poch Chua. Sa Teresa, si Jerry Bonbertis. At sa Pililla, si kay Rosel Tibay. No? So ito lang yung na-gather ko na privately owned images ng Peregrina. Pero sa Taytay, merong samahang San Francisco na may iniingatang mga lumang imahen ni San Francisco at
ng Birheng Peregrina. So ngayon, dito po natin makikita na, at sa ibang lugar din meron, na may mga samahang Franciscano, maari po nating sabihin na sila yung mga nagsimula sa Venerable Orden Tercera. At maaring hindi na sila nagpatuloy sa pagiging BOT dahil nagpalit na nga to Secular Franciscan Order. Merong ibang lugar, itinuloy yung debosyon kay Peregrina, pero merong iba, naging samahang Franciscano na not necessarily recognized as third order. Pero yung Franciscan character ng grupo nandoon, katulad nung sa Taytay. No? Sayang nga lamang, hindi ko sila na-discover bago na-publish yung libro. Dahil na-discover ko na sila nung lumabas yung libro. May mga nagpapadala sa akin ng picture o information. At meron din relieve. No? So bukod sa imahen, merong relieve. So, ganun din, Peregrina at San Francisco. So, samahang San Francisco. Ngayon, dito sa Morong, merong Cofradia de San Francisco, ang parokya ni San Jeronimo. Meron po bang taga San Jeronimo dito? Ayan, salamat at nakarating kayo. Kasi sabi ko kay Mike San Miguel, siya lang ang kontak ko sa Morong. Sabi ko, sayang kung hindi nila mapapakinggan kasi mamaya makita nyo ano yung kahalagahan ng debosyon dito sa Morong ng Birhen Peregrina. At alam natin dito sa ating parokya ngayon, merong Cofradia de los Hermanos y Hermanas de Santa Maria Peregrina. Meron po ba ditong kasapi ng Cofradia de los Hermanos na naririto? Sayang kung wala, no? Pero sila yung may debosyon din, no? At ito yung imahe ni Santa Peregrina o Santa Maria Peregrina na ipinoprosesyon nila, no, pag fiesta. At ang fiesta nga ay sa darating na November 8. Kaya sinuggest ko kay Father Celso, Father, baka pwede nating gawin yung talk ngayon na, actually 1 linggo bago magsimula ang nobena. Kasi ang nobena, kung November 8 ang fiesta, magsisimula ng October 30. So sabi ko, para handa, para meron ng mas malalim na kaalaman sa Birheng Peregrina, gawin natin 1 week before the start of the novena. Dahil dito sa inyong parokya, ikinukonsider siyang secondary patroness. Alam niyo po ba, kayong mga taga San Guillermo, na bukod sa Sampaloc, kayo lang ang simbahan na may imahe ng Peregrina sa loob. Bukod sa Sampaloc, ang original na simbahan ng Peregrina. So napakahalaga ngayon ng inyong papel dahil secondary patroness nyo ang Birheng Peregrina. Na una, malaman ng kanyang kasaysayan, pangalawa, ipalaganap ang debosyon sa kanya. So pwede nating sabihin dito sa Morong, dito sa Diocese of Antipolo, ang kanlungan ng debosyon sa Birheng Peregrina ay dito sa San Isidro Labrador. Napakalaking karangalan at napakalaking misyon para sa inyo. So ito yung sa Cofradia, no, yung imahe, no. Sabi ko nga sana makita ko, no, pero dahil hindi pa fiesta, so hindi pa siya dadating dito. Pero dito nakilala siya bilang Santa Maria Peregrina, no. So ibig sabihin, at least konektado siya kay Maria. No? At ngayon siguro mas malinaw na ang Birheng Peregrina ay ang mahal na Birheng Maria. Hindi siya isang santa, ibig sabihin hindi siya mahal na Birhen, kundi siya ang mahal na Birhen mismo na Immaculada Conception. Ngayon, iniisip ko lang bakit November 8, no? At siguro ito yung isang dapat ko pang isaliksik, no? Pero dun sa nabasa kong kompedyo ng gawain ng mga Venerable Orden Tercera, so ang pamagat na ay Compendio de las Ejercicios a que están obligados por su regla los profesos de la Venerable Orden Tercera de Penitencia para que los practiquen los hermanos terceros del convento de Nuestra Señora de Peregrina del pueblo de Sampaloc con en breve resumen de las indulgencias. 1857.
So ito yung handbook ng mga Venerable Orden Tercera. At doon sa listahan ng indulhensya, doon sa listahan ng kanilang fasting pala, no, yung pag-aayuno, meron dong sinasabing kailangang mag-ayuno ang mga hermanos at hermanas tuwing Kwaresma ni San Martin mula ika-11 ng Nobyembre hanggang Pasko ng Pagsilang. So sa lumang kalendaryo ng simbahan, merong tinatawag na Saint Martin's Lent. At ito'y parang kung ang Kwaresma ay paghahanda para sa pagkabuhay ni Jesus, itong Saint Martin's Lent ay paghahanda naman para sa pagsilang ni Jesus, na ngayon ay napalitan na ng panahon ng Adbyento. Ngayon, dahil ito'y fasting, no, panahon ng pag-aayuno, so inisip ko na baka yung November 8 na piyesta ng Peregrina dito sa Morong ay baka dahil in anticipation dun sa magsisimulang fasting season ng St. Martin's Lent. Ano lang naman ho yun? Palagay ko lang, no? Dahil yun lang yung nakita kong pwedeng maging dahilan bakit kasi usually magpe-fiesta ka bago mag-ayuno. Di ba? Sa ibang bansa, halimbawa sa Brazil, yan yung Mardi Gras, na nagsasaya sila bago magsimula ang Ash Wednesday. No? Kaya nga, Carnivale. Ibig sabihin ng Carnivale, parang free of meat. No? Ibig sabihin, pwede ka pang kumain ng karne. Kasi pagpasok ng Kwaresma, bawal na ang karne. So yun lang po ang nakita ko. Pero siguro nga dapat pang saliksikin bakit November 8 ang piyesta ni Santa Maria Peregrina dito sa San Guillermo sa Morong. So ano yung mga tanda, no? Base dun sa imahen sa Sampaloc, sabi nga natin Immaculada Concepcion. So ano yung tanda ng Immaculada Concepcion? Yung 12 bituin sa kanyang aureola at siya'y nakatungtong sa ahas at sa globo. Ang inyong mahal na birhen ay nakatungtong sa globo, bagamat wala yatang ahas, pero ibig sabihin, talagang siya, Immaculada Peregrina. Kasi yun yung magpapakita na Immaculate Conception, no? Yung nakatungtong sa globo at yung sa may ahas, no? Pero ano naman ang tanda ng isang peregrina? Yung tungkod, na may lalagyan ng tubig, pero sa Sampaloc, pinalitan na yun ng langis. At dito sa inyo naman, ang nakalagay ay ilawan. Pareho namang konektado sa paglalakbay. Siyempre, yung ilawan, kailangan mo. Kapag madilim na, yung tubig, kailangan mo. Kung maalala niyo yung imahe ni Santiago Peregrino, ganun din, meron siyang lalagyan ng tubig, yung tinatawag na gourd. Na yun yata ay mula sa bungang patola ba yun? Upo pala, no? Yung ginagawang lalagyan, no? At lukbutan, purse o bag. Dito makita nyo may bag, no? Pero ang dala ng inyong imahen ay lukbutan. O parang din naman, pouch din naman yan, pero nakasupot, no? So talagang hindi po tayo magkakamali na siya ang Birheng Peregrina. Ang kulang lang ay sombrero. So kung gusto nyo pong lagyan ng sombrero ang imahen, pwedeng-pwede po dahil yun yung unang-unang tatak ng Birheng Peregrina, ang sombrero, hindi corona. Sombrero, no? Actually dun sa sombrerito. So sa St. Anthony, gumawa sila ng parang emblem ni Birheng Peregrina. So nandyan yung sombrero, nandyan yung mga bituin, nandyan yung tungkod, at syempre yung Auspice Maria, yung akala natin Ave Maria yung AM. Ibig sabihin ng Auspice Maria, under the care of Mary. And yung 7 roses, yan po yung 7 joys of Mary. Primarily 7 joys, no? At syempre 7 sorrows na rin kapag panahon ng Kwaresma. Yung buwan ay simbolo ng Immaculada Concepcion. So ang debosyong Peregrina sa Morong, at ito yung nais kong bigyang diin, no, sa inyong lahat.
dahil kayo naman ay taga-Morong halos lahat. So ang bayan ng Morong ay isa sa mga bayan na may debosyon sa Birheng Peregrina. May isang buhay na debosyon sa Muntinlupa, sa Kupang, kung di ako nagkakamali. Pero doon, dinadala lang nila sa simbahan. No? At nagpipiesta sila talaga. Pero ang piesta doon, dahil nga hindi nila alam talaga yung kapistahan ni Peregrina, usually sa maraming lugar, ang kapistahan ni Peregrina kadikit nung kapistahan ni San Francisco. Pag pinagpiesta si San Francisco, kasama si Peregrina kapag may imahe ng Peregrina. So doon nagpipiesta sila pag October 4. Sa Bulacan meron din, may mga parokya doon na may pagdiriwang ng grupong Franciscano, no? Sa bandang Cavite meron din sila doon, ano? So maraming lugar na rin. Nandun na po sa libro, binanggit ko din yung ibang lugar. Pero tanging dito sa Morong lamang may simbahan na nakadambana ang mahal na Birheng Peregrina at itinuturing siyang ikalawang patrona. So sana po ma-realize natin yung uniqueness na yon ng parokya na San Isidro, Labrador. Mahalagang tuklasin ang kasaysayan ng Birheng Peregrina sa San Guillermo. Kaya sabi ko sana may makausap ako sana sooner or later, no, sa kabahagi ng Cofradia de los Hermanos y Hermanas at maging yung mga taga-Cofradia de San Francisco ng San Jeronimo. Kasi kayo yung dalawang matandang grupo dito sa Morong. So ngayon nare-realize natin na may mahalagang papel ang mga taga-Morong sa pagpapalaganap ng debosyon sa Birheng Peregrina. Mas nauna pa nga kayong mag-imbita para sa ganitong panayam, no, kaysa sa Sampaloc kasi hindi pa sila makapag-schedule, no. Pero at least doon sa misa ng July 11, isang simula na yon sana, no, na kung saan umattend. Actually may mga umattend doon taga Morong, kung di ako nagkakamali, no. Nandun sila, nakibahagi sila doon sa celebration. So sa punto pong ito, baka meron po kayong tanong o paglilinaw bago tayo magwakas. Mas kilala nyo na ba ngayon ang Birheng Peregrina? Sana ma-excite kayong malaman yung kanyang complete history, no? So, yung gustong bumili po ng libro, nandun po sa likod, kaya lang 10 piraso lang po yung dala ko. So, kung sino na lang po ang mauna. Tayo'y tinatawag na Pueblo Amante de Maria, no? At lagi natin yung naririnig, lalo na ngayon buwan ng Santo Rosario, buwan ng Mahal na Birhen. Pero saan ba nanggaling ito? Ito'y galing doon sa 33rd International Eucharistic Congress na ginanap sa Pilipinas. Ang sabi doon, Hacia 4 centurias que esta tierra Filipinas se nutre de la doctrina de Cristo Divina Luz. Pueblo amante de María, antes que sus montes de oro, forman su rico tesoro los tesoros de la cruz. Anong ibig sabihin? Sa loob ng 4 na siglo, itong bayang Pilipinas ay lumago sa doktrina ni Kristo ang banal na liwanag. Isang bayang sumisinta kay Maria sa harap ng iyong bulubunduking ginto, bumubuo ka ng masaganang yaman, ang yaman ng krus. So pinakita dito sa atin yung Christological aspect ng ating Marian devotion, no? Na hindi ito kahiwalay ng ng paninalig natin kay Jesus. Ito'y humahantong kay Jesus. Kaya nga sinabi ng ating mga obispo noong 1999 sa kanilang sulat Pastoral on Filipino Spirituality, kung may isang bagay na namumukod tangi sa landas ng pagpapakabanal ng Katolikong Pilipino, ito marahil ay walang iba kundi ang paglapit natin kay Kristo
sa pamamagitan ni Maria. At dahil tanggap na natin ito, hindi na natin ikinababahala sa katunayan sa maraming sulok ng bansa, naging isa sa mga pinaka-epektibong paraan ng paghubog at pagpapalaganap sa mabuting balita ng Panginoong Hesukristo, ang debosyon sa mahal na Birhen. Ang malalim na debosyon sa mahal na ina ay nananatiling isa sa mga pinakamatinding lakas na nagpapanatiling buhay sa pananampalatayang Pilipino at Katoliko. Si Maria, kumbaga, ay parang pataba sa lupang inihahandang matamnan ng binhi ng mabuting balita ng kaharian ng Diyos. Madalas tayo na rin ang nagkukulang sa pagbibigay panahon upang mahasika ng binhi ang matabang lupang matagal nang inihanda ng mahal na Birhen. So dito pinaliwanag sa atin na ang pinaka-importante sa pamaminto natin sa mahal na Birhen, tayo'y napapalapit lalo kay Jesus. At ang kasaysayan ng Birhen Peregrina ay isang patotoo sa atin na tayo hindi bibitawan ng mahal na Birhen. Alam niyo, nung nilabas ni Pope Francis yung kanyang special na Urbi et Orbis na message, ang ginamit niyang simbolo doon yung nasa bangka, si Jesus at ang mga apostol at binagyo. No? Nung binasa yun, naalala ko yung nangyari doon sa mga misyonerong Franciscano nang binagyo din sila sa dagat. So, sa pagwawakas, tingnan natin yung sinabi ni Don Pedro Pablo Peláez. Ito yung ending niya doon sa kanyang homily. Napakaganda, no? Sabi niya, no? Ito yung parang panalangin na rin niya sa Birhen Peregrina. Kaya kami naniniwala, Santang Birhen, kami ay magpupunyagi na tularan ng iyong kagandahang asal, at ikaw ay mangangakong ibuhos ang iyong mga biyaya sa amin. Oo, aming ina, ikaw ang magiging luwalhati at galak ng iyong piniling sambayanan. Ikaw ang magiging kanilang dangal at karangalan. Ibabaling mo yaong mga matang puno ng awa na nagdudulot sa mga kaluluwa ng kapayapaan at kahinahunan. Iyong bubuksan ng may pag-irog sa kanila, iyang magandang bibig na laging ipinapaliwanag ng mga orakulo ng kabutihang loob. Iyong iuunat, iyang mabuting mga kamay na hindi humihinto sa pagtulong, iyong pananatilihin at palalaguin ang pananampalataya, pamimintuho at relihiyon nitong maamong kawan na sinailalim sa iyong pagtangkilik. Hindi namin pinagdududahan na iyong tutuparin sa hinaharap ang gayong mga kaloob na pag-asa, tulad ng ginagawa mo hanggang ngayon. At sa lahat ng mga pagtatanging ito ay idaragdag mo iyong isang tanging kamatayan sa iyong mga mata, na ito ay maging isang tiyak na pintuan tungo sa walang hanggang lubos na kaligayahan. Amen. So wakasan po natin ang ating pagtitipon sa isang panalangin at isang awit, no? Baka meron pong pwedeng mag-volunteer para basahin yung panalangin. Nandun yan sa likod ng estampita, pero nandito din po sa ating projection. Pagkatapos ng panalangin, mag-aalay tayo ng awit sa mahal na Birhen. At siguro po bago tayo maghiwa-hiwalay, dahil ito'y kauna-unahang talk tungkol sa Birhen Peregrina, sana magkaroon tayo ng group picture taking para ito'y isang makasaysayan, no? Sa Morong at sa debosyon ng Peregrina sa buong Pilipinas. So sino po ang pwedeng mag-volunteer basahin yung panalangin? Sino po ang malakas ang loob dyan? So yung taga-parokya po, baka may lector, commentator. No? Lapit na po dito para po pamunuan at pagkatapos ay aawit tayo. Magsitayo po tayong lahat.
Panalangin sa Berheng Peregrina. Kalinisin-nisang Peregrinang Berheng Maria, na ipinaglihing walang bahid ng kasalanang mana, pinamalabtian ka mula sa unang sandali ng iyong pagiging tao ng banal na Santatlo, ng lahat ng mga biyaya at hindi maarok na mga kabutihan upang maging karapat-dapat na ina ng Diyos ring iyon, Reyna ng langit at lupa, at mahal na ina ng mga makasalanan, inang matulungin sa mga dumudulog sa iyo ng may kababaang loob. Nagtitiwala sa iyo, makapangyarihang pamamagitan, nagsusumamo sa tulong ng iyong kalinis-linisang pagdilihi bilang tanging magiliw na peregrina sa gitna ng mga mortal at alang-alang sa iyong pagmamahal sa Diyos at sa tao. Tamuhin mo para sa amin ang biyaya upang mabuhay at mamatay sa pag-ibig at sa paglilingkod sa Diyos at sa iyo. Amen. So ngayon po ay handugan natin ang awit, ang Mahal na Birhen. Awitin natin ang Mariang Ina Ko. Sabayan nyo na lang ako sa ating pag-awit. Sa aking paglalakbay sa bundok ng buhay, sa ligaya't lumbay, maging talang gabay. Mariang Ina Ko, ako ri anak mo, kay Kristong kuya ko, akayin mo ako. Kay Kristong kuya ko, akayin mo ako. Maging aking tulay sa langit kong pakay, sa bingit ng hukay, tangnan aking kamay. Mariang Ina Ko, ako ri anak mo, kay Kristong kuya ko, akayin mo ako. Kay Kristong kuya ko, akayin mo ako. Sabihin sa Kanya, aking dusa at saya, ibulong sa Kanya, minamahal ko siya. Mariang Ina Ko, ako ri anak mo, kay Kristong kuya ko, akayin mo ako.
kay Kristong kuya ko, akayin mo ako. Santa Maria Peregrina, San Isidro Labrador. Viva Santa Maria Peregrina! Magandang umaga po at maraming salamat sa inyong lahat. Magsiupo po tayo para sa pagwawakas. Maraming salamat po, Brother Michael de los Reyes, sa isang napakagandang talk kung saan nabigyan halaga at importansya po natin kung ano yung kahalagahan ng Santa Maria Peregrina at ang kanyang debosyon. Sa pagtatapos po ng ating programa, tinatawagan po natin ng pinuno ng Confradia Santa Maria Peregrina, ang tumatayo bilang Hermana Mayor 2022. Tama po ba, Sister? Si Sister Evelyn Bernardo. Sister, palakpakan po natin. Umaga po ba? Umaga pa po. Salamat po sa ating lahat. Magandang umaga po ulit at muli nagpapasalamat kami kay Brother Michael de los Reyes sa kanyang magandang pagpapahayag at pagpapaliwanag kung saan nagmula ang ating Santa Maria Peregrina. Kaya tayo nagdidebosyon sa kanya at ay maunawaan natin kung saan nagmula ang ating pagdidebosyon kay Santa Maria Peregrina. Ay malaki nating pagpapasalamat kay Brother Michael sa kanyang ipinaliwanag sa araw na ito. At nawa ay mabuksan ang puso ninyo para lalo nating papalapitin ang ating mga pananampalataya sa kanya at pagdidebosyon. At sa aking karanasan bilang pagdidebosyon kay Santa Maria Peregrina ay talagang napakalaking kahalagahan sa akin. Kasi nagkaroon ako ng mabigat na problema sa aking sarili at ako'y nagkaroon rin ng karamdaman at riyan ko na ibigay ang aking problema sa kanya at sa ating mahal na Ama. At sa awa ng Diyos ay nalutas ko lahat, kaya ako'y umako para maging hermana ng Santa Maria Peregrina. Kaya't hindi ko man alam lahat ang pinagmulan nito ay talagang para sa akin ay malaking miraculous para sa buhay ko. At nung ako'y umalis ng papuntang Amerika, ay kaarawan ni Santa Maria Peregrina, November 8. Pero hindi pa nagsisimula ang misa, ay dumaan ako rin sa simbahan para magpaalam at sa aking paglalakbay, ay napakagaan ng aking paglalakbay at talagang walang katanong-tanong sa akin. At isa pa po ay ako'y buntis sa aking bunso. Talagang napakaluag. Lahat ng tao ay tumutulong sa akin. Talagang sabi ko, talagang napakabuti po niyo, Santa Maria Peregrina. At yun ay pinangako kong kada mag-ukasyon ng ating mahal na patron ng Santa Maria Peregrina, na uuwi ako kahit anong mangyari. Kaya't ako'y umuuwi kada kaarawan ng Santa Maria Peregrina. Kaya't para sa ating pagiging magandang buhay at sa ikatatagumpay ng bawat isa sa atin, ay tayo lang ay manalig kay Lord at sa Kanya at hindi tayo niyang pababayaan. Magiging maganda ang buhay ng bawat isa sa inyo. Salamat at magandang araw sa inyong lahat. Good afternoon. Thank you po, Sister. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Ngayon po, inaayahan po natin si Brother Michael de los Reyes para po sa konting picture taking. Para po sa picture taking. So, magkakaroon din po yata siya ng book signing pagkatapos ng ating picture taking. Yung mga bumili po ng libro, pwede po kayong magpapirma sa kanya, magpa-autograph. So, siguro isang picture na lang po tayo. Inayahan po yung SOCOM po, Social Communication Ministry po para po sa picture taking. Isang picture na lang po siguro.
Nasaan po ang ating SOCOM? Ayan po. Nasa yung media natin. Ay, ito ate.